Wala umanong malinaw na direksyong ipinarating sa mga kaalyado ng administrasyon sa ibaba ang alyansa para sa bagong Pilipinas noong panahon ng kampanya. Kaya nagkakalituhan ang mga ito. Ito ang sinabi ni House Deputy Majority Leader at Iloilo, Rep. Janet Garin. Kaugnay ng naging resulta ng katatapos na halalan kung saan 6 na kandidato lamang ng alyansa ang nanalo. Kinontra ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Rep. Janet Garin ang sinabi ni Alyansa para sa bagong Pilipinas. Campaign Manager Toby Tiangco na mirma ang mga kongresista sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapalit ng pondo para sa kanilang nakabinbing proyekto. Kailangan kong sagutin yun. Pangit naman sabihin na yung mga pumirma sa impeachment ay dahil sa pera at dahil dun sa mga conditional release. Kaya nga conditional release, hindi ni-release yung project mo. Paano ka naman matutuwa nun, di ba? Parang hindi tugma. Sabi ni Garin sa isang video na nakapost sa Facebook. Si Garin ang isa sa 215 kongresista na pumirma sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Duterte noong Pebrero. Subalit medyo nagulat lang ako kasi I have to admit, I was one of those who signed the impeachment not because meron akong personal vendetta, hindi rin dahil sa pamumulitika, but because it's our moral obligation, sabi ng Lady Solon. Kasi kumpleto ang complaint, nakabinbin sa Kongreso, hindi mo siya pwedeng pabayaan na lang at huwag i-forward sa Senado, dagdag pa ni Garin. Yes! Dapat! Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod, kung wala to'y approval sa Presidente. Dili na makalihok tanan. Dili na mo stand down ang AFP, ang PNP, dili na makahalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa Presidente. Dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Mga pangako sa bayan. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31(9) for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa, nakalagay doon 1 month, mare-resolve na nun? Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon, isang paragraph, because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold muna yung Duterte Youth Party List at BH Party List. Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. Tayo po ay nag-file ng petition for certiorari at nagpapa-TRO po tayo dun sa ginawa kahapon ng COMELEC. Bakit? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion ang COMELEC kahapon. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Kung sinabi nila last week yon, di na gawa namin ng paraan, pero parang sinadya na talagang 3-4 na oras bago yung proclamation, saka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Unang-una, bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Alam nyo sa ating bansa, ang katunayan na nga lang na meron demokrasya dito sa bansang ito, tuwing 3 taon, nagpupunta tayo sa halalan, bumoboto tayo. Ang Duterte Youth Party List po ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo
sa resulta ng COMELEC. Pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Pag pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, pumunta kayo, tingnan nyo sa Amerika, sa Hong Kong, sa Middle East, sa Japan, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na ibinoto. At maliban doon, lampas 2 milyong Pilipino na nandito sa bansa, tayo ang binoto para kahapon makita nila ang kanilang kinatawan na maproklama. Bakit sasabihin bigla ng COMELEC na dahil sa isang 2019 na kaso, very serious daw yon, very grave, i-hold muna yung proclamation. Una, masabi ko sa inyo, existing na yung house show na kaso na yon noong 2019 pa. Pero binigyan tayo ng proclamation for the 2019 elections. Noong 2022, existing pa rin yung 2019 na kaso na yon. Pero pinasali tayo at binigyan tayo ng proclamation. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa, nakalagay doon 1 month, mare-resolve na nun? Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon, isang paragraph. Because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold muna yung Duterte Youth Party List at BH Party List. So, ano naman yan? Very grave abuse of discretion nyo. Kailan nyo lang ililitaw yung lumang kaso, discretion nyo kung ihihinto yung proclamation. Ang hindi alam ng lahat, yung inattach namin dito, yung mga petitioners na nag-file ng kaso sa COMELEC noong 2019, dahil re-releasean na kami for the 2019 elections noon ng Certificate of Proclamation, ang ginawa nila, pumunta sila sa Supreme Court. Final nila yung same allegations na yon. At ang ginawa ng Supreme Court, within 1 month, dinismiss ng Supreme Court. Wala daw basis yung sinasabi ng mga same petitioners na yon. Baka hindi nila sinabi sa COMELEC na parang nag-forum shopping sila eh. Dahil ang tagal sa COMELEC, tinaas nila dito, napahiya sila sa Supreme Court, kaya simula 2020 hanggang 2025, hindi na nila binanggit uli yung kaso na yon. Bakit nila binanggit nung huling linggo ng March? Kasi nung 3rd week of March, nag-number 1 bigla sa isang survey, yung Duterte Youth Party List. So yung mismo mga petitioner, kung kailan lang nila makita na, nako, number 1 na pala, ipaalala natin, meron tayong kaso. Alam nyo ba yung final sa amin ng mga kaso? Kahit hindi kayo abogado at yung mga nakikinig nating kababayan hindi abogado, kahit kayo mabobobo doon sa mga kaso. Unang-una, finailan kami ng vote buying. Bakit daw? Kasi daw nag-speech daw ako noong 2019, sinabi ko, kapag nanalo ang Duterte Youth Party List, lahat ng aming pondo ay ibibigay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung mismong statement. Pinailang kami ng vote buying dahil daw pinangako namin na lahat ng pera ng aming magiging opisina iaalok namin sa taong bayan. Sa dami-dami ng kilala nating gobernador, congressman, mayor at kandidato at mga kalaban nila na tunay na nagvo-vote buying, ang nakasuhan pa sa COMELEC Central Office yung isang hindi naman talaga nag-abot ng piso kahit kaninong botante, kami pa ang nakasuhan ng vote buying. Yun yung isa sa kaso nila noong 2019. Isa pang kaso nila, sabi ko daw, ang sabi ko kasi sa isang speech ko, kapag kami nanalo sa Duterte Youth Party List, dedebatiin namin kayo sa Kongreso hanggang maubos kayo. Siyempre ang ibig ko sabihin, dahil mahilig tayo makipagdebate, yung parang ginawa namin ni Kaloy Zarate ng Bayan Muna, debate kami ng debate hanggang matalo siya. Yun. Ang final sa akin ng Kabataan Party List, yung dulo lang, yung hanggang maubos kayo. Nilagyan nila na attachment, Chairman Cardema is promoting mass murder in the Philippines. Diyos ko naman, kung mapapamura ka na lang talaga eh. Yun yung mga klase ng kaso na kinaso sa amin noong 2019, kaya nakapending pa rin sa COMELEC. Nasagot na namin yun. Tapos, dahil ayaw desisyon na ng COMELEC sa sobrang pagkahawsyaw, ni-raise nila dito para mapigilan sana kami noong 2019, 2020. Dinismiss sila dito. Sabi ng Supreme Court, walang basis yon. So inattach namin dito na noong 2020, nag-decide yung Supreme Court doon sa same allegations nila na walang kwenta yon. Baka hindi nakita ng COMELEC na ginawa ng mga petitioner yun eh.
Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo nahahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula? Yes. Okay, kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo at para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang